Isang lalaki ang nakatayo sa gilid ng kanyang buhay. Isang bansa ang unti-unting lumulubog sa kalituhan. Isang pahayag ang handang baguhin ang kinabukasan ng sangkatauhan. Isipin mo ang sandaling inalis ng Diyos ang hadlang sa pagitan ng langit at lupa at pumili ng isang tao upang isulat ang pinakadakilang hiwagang naihayag kailanman. Naisip mo na ba kung bakit sa lahat ng 66 na aklat ng Biblia, si Isaias ang itinuturing na pinakatangi? Bakit siya tinawag na ebanghelista ng lumang tipan? Ano ang mayroon sa kanyang mga salita kaya't si Jesus mismo ay mas madalas siyang binanggit kaysa sa ibang propeta? Ngayon ay matutuklasan mo ang isang bagay na magbabago ng tuluyan kung paano mo nauunawaan ang Biblia. Maghanda ka dahil ang maririnig mo ay hindi lamang kasaysayan. Ito ay isang nakatagong mensahe para sa mga taong nabubuhay ngayon. Isang aklat na nagpahayag ng kapanganakan ng isang birhen 7 siglo bago ito nangyari. Naglarawan ng pagkapako sa krus ng detalyado kahit hindi pa umiiral ang ganung parusa at inilarawan ng Mesiyas ng malinaw at tiyak. Libre ang mensaheng ito pero maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa iyong buhay. Kung tumimo sa iyo ang mga salitang ito, ipakita ang iyong suporta sa isang simpleng paraan. Mag-subscribe sa channel at i-enable ang notifications. Malaking tulong ito upang maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mensaheng ito araw-araw. At paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lamang tungkol sa nakaraan ang isinulat ni Isaias? Ang kanyang mga salita ay may direktang babala at pangakong para sa ating panahon. Marami sa mga ito ang unti-unting natutupad sa ating harapan. Alam mo ba kung bakit tinatawag na ikalimang ebanghelyo si Isaias? Dahil ang kanyang aklat ay may 66 na kabanata tulad ng 66 na aklat ng Biblia. Ang unang 39 ay tungkol sa paghuhukom tulad ng lumang tipan at ang huling 27 ay puno ng pag-asa katulad ng bagong tipan. Pagkakataon lang ba ito? Hindi maaari. Ang malalaman mo ngayon ay mag-iiwan sa iyo ng matinding pagkamangha dahil taglay ni Isaias ang mga propesyang sobrang tumpak na hindi maipaliwanag ng karaniwang tao at kahit ang mga nagdududa ay nabigo sa paghahanap ng paliwanag sa loob ng maraming siglo. Maghanda ka para sa isang paglalakbay na muling huhubog sa iyong pananampalataya dahil sa dulo ng kwentong ito, hindi mo na muling titingnan ang Biblia sa dati mong paraan. Sa panahong iyon, bumalot ang kadiliman sa Jerusalem. Ang pagkamatay ni Haring Uzias ay nagdulot ng takot at pag-aalinlangan sa buong Huda. Sa mga lansangan parang tahimik na ilog ang pagkalat ng takot makikita sa bawat mukha. 42 taon siyang namuno, nagdala ng katiwasayan at kasaganaan, ngunit ngayon ang kanyang kamatayan ay tila hudyat ng isang madilim at alanganing panahon. Si Isaias, isang batang pari mula sa iginagalang na pamilya, ay tahimik na nagmamasid, lalong lumulubha ang kanyang pag-aalala. Mula pagkabata narinig na niya ang mga kwento ng kapangyarihan ng Diyos at nakita ang mga ritual sa templo, ngunit ngayon tila nawala ng saysay ang Jerusalem. Pumasok na ang katiwalian at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa pinakaugat ng lungsod. Ang mga makapangyarihan, mga maharlika at pari na dapat sanay nangunguna sa katapatan ay abala na lang sa pansariling interes. Bumigat ang loob ni Isaias, mag-isa siyang naupo sa isang tahimik na silid malapit sa templo, nag-iisip ng malalim. Sa labas, humahampas ang hangin sa mga bintana para bang may dalang babala. Pakiramdam niya may malaking pagbabagong nalalapit kahit hindi pa niya ito maipaliwanag. Nababalisa ang kanyang puso, hati sa takot at pag-asa. Walang babala, biglang bumukas ang pinto, binasag ang katahimikan. Kapatid na Isaias, sigaw ni Jeremias ang kanyang matalik na kaibigan. Narinig mo na ba? Nanganganib na ang ating mga hangganan. Paparating ang mga Asiryo laban sa atin.
Naniniwala silang ngayong wala na si Uzias, madali na tayong sakupin. Dahan-dahang huminga si Isaias bago sumagot. At ang ating mga kababayan Jeremias, paano sila tumutugon? Ibinaling ni Jeremias ang kanyang tingin, puno ng lungkot at pagkalito ang kanyang mukha. May ilan nang nagpaplano makipag-alyansa sa mga bansang sumasamba sa huwad ng mga Diyos. Lalong tumindi ang pag-aalala sa mukha ni Isaias. Jeremias, hindi kailanman manggagaling sa tao ang ating kaligtasan. Kailangang bumalik tayo sa Diyos ng ating mga ninuno. Tumingin si Jeremias sa mga mata ni Isaias. Pero sino pa ang makikinig sa iyo ngayon? Sino ang magbubukas ng puso nila sa ganitong panahon? Tahimik na tumitig si Isaias sa malayo sa ulap na dumarating. Baka nga wala, pero may kailangang magsalita. May kailangang magpaalala kung sino ang tunay nating hari. Tumango si Jeremias, humanga sa lakas ng loob ng kaibigan. Maya-maya, habang papunta si Isaias sa templo, nakita niyang nagtatalo ang mga tao sa kalsada, puno ng kaba ang mga boses at may mga inang umiiyak para sa kanilang mga anak na maaaring ipadala sa digmaan. Isang matandang pari ang lumapit sa kanya, bakas sa mukha ang pagkatalo. Binatang Isaias, naniniwala ka pa rin bang pinakikinggan tayo ng Diyos? Tingnan mo sa paligid. Hindi mo ba nakikitang tinalikuran na niya tayo? Maingat na sumagot si Isaias, puno ng paninindigan. Hindi tayo kailanman iniiwan ng Diyos. Tayo ang lumayo sa Kanya. Umiling ang matanda, hindi kumbinsido, at dahan-dahang nawala sa karamihan. Pagpasok ni Isaias sa templo, napakabigat ng katahimikan, parang nararamdaman sa mismong balat. Lumapit siya sa altar, dahan-dahang lumuhod at nagsimulang manalangin. Diyos ng aming mga ninuno, kami ay ligaw. Nalayo na ang aming bayan sa iyong batas. Unti-unti nang nawawala ang aming pag-asa. Kanino pa kami lalapit kundi sa iyo? Habang siya'y nananalangin, biglang lumakas ang hangin sa loob ng templo at bahagyang gumalaw ang banal na tabing. May presensyang bumalot sa paligid, napakalakas, hindi maipaliwanag. Mula sa likod ng tabing, sumilay ang nakakasilaw na liwanag na parang tumagos sa kanyang pagkatao. Napuno ng luha ang mga mata ni Isaias. Nanginig ang kanyang katawan. Panginoon, sigaw niya, nanginginig ang boses. Ano po ang aking nasasaksihan? Isang tinig ang lumaganap, malakas at makapangyarihan. Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Napalugmok si Isaias sa lupa, hindi kayang tumayo sa bigat ng kanyang nakita. Puno ng kahihiyan at pagdaramdam, sumigaw siya. Wala akong halaga sapagkat ang aking mga labi ay marumi at naninirahan ako sa gitna ng taong marurumi ang pananalita. Gayunman, nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Sa sandaling yon, isang nilalang mula sa langit ang mabilis na lumipad patungo sa altar, may hawak na nagbabagang baga gamit ang sipit. Mabilis ang tibok ng puso ni Isaias. Lumapit ang nilalang na may maamong presensya, puno ng awa, at marahang inilapit ang nagliliyab na baga sa mga labi ng batang pari. Huwag kang matakot, Isaias, sabi ng nilalang sa isang tinig na banayad, ngunit makapangyarihan. Ang baga na ito'y dumikit na sa iyong mga labi. Ang iyong kasalanan ay inalis na. Pinatawad ka na. Ang sakit na naramdaman ni Isaias ay matalim at matindi, ngunit may kasamang kakaibang kalayaan. Muling umalingaw-ngaw sa templo ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking isusugo? Sino ang pupunta alang-alang sa atin? Dahan-dahang iniangat ni Isaias ang kanyang ulo. Kahit batid niya ang mga pagsubok na kakaharapin, may umuudyok sa kanyang loob upang tumugon. Buo ang loob niyang nagsalita. Ito po ako, Panginoon. Isugo niyo ako, ngunit hindi pa niya alam na ang pangitaing ito'y mananatiling nakaukit sa kanyang kaluluwa habang siya'y nabubuhay.
Nanatiling nakaluhod si Isaias sa malamig na sahig ng templo, malakas ang tibok ng puso at gulo ang isip. Mainit pa rin ang kanyang mga labi kung saan dumampi ang baga, ngunit may mas dakilang bagay na nagaganap sa kanyang harapan, isang bagay na hindi kayang abutin ng tao. Ang mismong lupa sa ilalim niya ay tila umuugong ng di nakikitang lakas. Ang mga pader at hangin ay tila may pintig ng puwersang hindi niya maipaliwanag. Isang liwanag ang nagningning ng matindi kaya't kinailangan niyang takpan ang kanyang mga mata gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, nasilayan niya ang hindi kapani-paniwalang tanawin. May isang makapangyarihang trono sa harapan niya, nakataas at nagliliwanag ng dalisay at matalim na liwanag. Nakaupo roon ang Panginoon, sukdulang laki. Ang mukha ay natatabingan ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Palibot sa trono ay mga nilalang mula sa langit. Bawat isa'y may 6 na pakpak at walang tigil sa paggalaw. Nabighani si Isaias, puno ng takot at paghanga, habang ang 2 sa mga pakpak ng nilalang ay tumatakip sa kanilang mukha, 2 sa kanilang mga paa, at ang natitira ay ginamit upang lumutang sa hangin. Isang awitin ang lumaganap sa templo, malalim at umaalingaw-ngaw, paulit-ulit na sinasabi, "Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo." Ang buong lupa ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Umabot hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, ang tinig nila, pinanginginig ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Yumanig ang templo sa bigat ng pahayag habang nagsimulang mapuno ng makapal na usok ang paligid, tinatakpan ang kanyang paningin. Nahintakutan si Isaias at mahina niyang ibinulong sa sarili, "Paano ako mabubuhay matapos nito? Walang sino mang tao ang makatatagal sa ganitong pangitain." Sa bawat ulit ng awitin ng mga anghel, lalo niyang naramdaman ang bigat ng sarili niyang karumihan. Hindi lang takot ang dumapo sa kanya, kundi ang hindi matitiis na hiya sa harap ng lubos na kabanalan. Ibinaba niya ang ulo at isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, tumulo sa sahig ng templo. "Wala na akong pag-asa," muling ibinulong ni Isaias, nangangatog sa bigat ng sandali. "Hindi ako karapat-dapat, hindi ko dapat nasasaksihan ang ganitong kaluwalhatian. Ako'y taong marumi ang labi at naninirahan sa mga taong marumi ang pananalita." Pinagdikit ni Isaias ang kanyang mga kamay sa dibdib, hirap sa paghinga, para bang dinudurog siya ng bigat ng pangitain. Bawat hingay, lalong nahihirapan, unti-unting nauubos ang kanyang lakas. "Bakit mo ako dinala rito, Panginoon?" Daing niya lubos ang pakiramdam ng pagiging hindi karapat-dapat. Habang nanginginig siyang nakaluhod, lalo pang lumakas ang tinig na umuugong sa templo. Napagtanto ni Isaias, puno ng takot, na mismong sahig sa ilalim niya ay yumanig dahil sa kapangyarihan ng pahayag ng langit. Bumuhos ang luha sa kanyang mukha nang tuluyan niyang maramdaman ang lalim ng kanyang karumihan sa harap ng ganap na kabanalan. "Wala na akong pag-asa rito," bulong niya sa kawalan. "Nasa harapan ako ng buhay na Diyos. Walang taong makatatagal sa kanyang presensya." Ngunit bigla may aninong tumabing kay Isaias, bumasag sa kanyang kawalang pag-asa. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo at nakita ang isa sa mga serapin na mabilis na lumalapit. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, tiyak niyang ito na ang kanyang katapusan. May hawak ang nilalang. Pinilit ni Isaias na makita at natigilan sa takot nang makilala ito. Isang nagbabagang baga mula sa altar ng langit mismo. Ang liwanag nito'y tumatanglaw sa templo, gumuguhit ng anino sa mga pader na balot ng usok. Palapit ng palapit ang serapin, ang tingin nito'y nakatuon sa nanginginig na propeta. "Hindi, Panginoon, hindi ko kayang tiisin ito," pakiusap ni Isaias. Pilit umatras ngunit walang saysay. Dahan-dahang lumapag sa harapan niya ang nilalang, mahigpit ang hawak sa nagliliyab na baga. Nagliliwanag ang kanyang mga mata ng kapayapaan at katiyakan.
Isayas, wika ng Serapin sa banayad, ngunit matatag na tinig, ang bagang ito ang maglilinis sa iyong mga labi. Huwag kang matakot. Bago pa makasagot si Isayas, naramdaman niyang dumampi ang mainit na baga sa kanyang mga labi. Ang sakit ay matindi, ngunit may kasamang malalim na damdamin ng paglilinis at pagpapakawala. Napasigaw siya, hindi dahil sa init, kundi dahil sa bugso ng damdamin. Ngumiti ng banayad ang nilalang habang inaalis ang baga. Ang iyong sala ay naalis na, ang iyong kasalanan ay pinatawad na. Patuloy pa rin ang kabog ng damdamin, ngunit dahan-dahang iniangat ni Isayas ang kanyang mga mata patungo sa trono na nagliliwanag sa kanyang harapan. Para bang nawala ang mabigat na pasaning nasa kanyang kalooban, iniwan siyang magaan at malaya. Muling umalingaw-ngaw ang isang makapangyarihan at maringal na tinig, ngayon ay mas malinaw at malalim. Sino ang aking isusugo at sino ang pupunta alang-alang sa atin? Napuno si Isayas ng isang lakas na hindi pa niya nararanasan kailanman. Hindi na siya nag-isip kung ano ang maaaring sumunod, agad siyang tumugon, matatag ang kanyang tinig. Heto po ako, Panginoon, isugo niyo ako. Ngunit habang lumalabas ang mga salitang iyon sa kanyang labi, may malamig na kilabot na dumaan sa kanyang katawan. May mahinang tinig sa kanyang loob na nagsabi, wala nang babalik sa dati. Hindi niya palubos na maiisip ang sakit, pagtanggi at hirap na naghihintay sa kanya. Dahan-dahang nawala ang nakakasilaw na liwanag at naunawaan ni Isayas na matatapos na ang pangitain. Ngunit sa sandaling akala niyang makakahinga na siya, may biglaang lungkot na bumalot sa kanya. May isang bagay na nananatiling nakatago, isang bagay na kailangan niyang dalhin habang buhay. Sa mismong sandaling inakala ni Isayas, natapos na ang karanasang iyon, isang panibagong at nakakatakot na tanawin ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. At nang akala niyang hindi na niya ito kakayanin, isang bagay na hindi inaasahan ang naganap. Ang mainit na pakiramdam sa kanyang mga labi ay nanatili. Bagaman ang nilalang mula sa langit ay umalis na kasama ang nagliliyab na baga, ang init ay nanatili, patuloy na tumitibok ng matindi. Ang sakit ay may kasamang kakaibang ginhawa na parabang unti-unting may kinukuha mula sa kailaliman ng kanyang puso. Nanatiling nakaluhod si Isayas, nakapikit, habol ang hininga. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kamay nakadikit sa malamig na sahig ng templo ay halos hindi na siya kayang alalayan. Para siyang nakabitin sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa pagitan ng makalupa at ng banal. Pagkatapos, isang banayad ngunit may kapangyarihang tinig ang bumasag sa katahimikan. Tumindig ka, Isayas. Sa matinding pagsisikap, binuksan niya ang kanyang mga mata. Sa harap niya, lumulutang pa rin sa ere ay ang serapin na dumampi sa kanyang mga labi. Ang liwanag sa paligid ng nilalang ay mas banayad na ngayon, ngunit ang kaluwalhatian ng lugar ay nanatiling di mapapasinungalingan. Wala ka ng sala, muling sabi ng nilalang mula sa langit. Pinawi na ang iyong kasalanan. Mahina at paus ang tinig ni Isayas nang itanong niya, Bakit? Bakit ako? Ako'y isang marupok na tao, puno ng kapintasan. Ngumiti lamang ang serapin, na parabang ang sagot ay napakalinaw na hindi na kailangang bigkasin. Muling tila gumalaw ang hangin, isang tinig mas makapangyarihan at mas maringal kaysa sa alinmang narinig ni Isayas, ang umalingaw-ngaw sa mga pader ng templo. Sino ang aking isusugo at sino ang pupunta alang-alang sa atin? Parang tumigil ang tibok ng puso ni Isayas. Nakasabit sa hangin ang tanong, tila buong sansinukob ay nakikinig, naghihintay ng sagot mula sa iisang tao. Tumingin siya sa paligid, tila naghahanap ng ibang maaaring humarap sa ganoong gawain. Ngunit ang templo ay nanatiling walang laman maliban sa mga nilalang ng langit at sa napakalakas na presensya ng Diyos. Narito ako. Unay pautal ang kanyang tinig, ngunit unti-unting lumakas.
na para bang may bagong lakas na sumibol sa kaibuturan niya. Heto po ako, isugo niyo ako. Lumabas ang mga salitang iyon bago niya pa man naisip ang ibig sabihin nito. Hindi ito desisyong mula sa isipan, kundi mula sa mas malalim pa, sa mismong diwa ng kanyang kaluluwa. Sandaling natahimik ang lahat. Maging ang mga serapin ay tumigil sa pag-awit. Tanging marahang paghinga ni Isaias ang bumalot sa paligid. Pagkatapos, lalong nagningning ang liwanag sa paligid ng trono. Para bang ang langit mismo ang tumugon sa kanyang panawagan. Muling lumapit ang serapin sa harap niya at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. May kabaitan at bigat sa kanyang tingin. Makinig kang mabuti ngayon, Isaias, wika ng tinig. Matitindi ang mga pagsubok na haharapin mo. Ang iyong mensahe ay tulad ng bakal na tumatama sa bato, ngunit tatama ito sa matitigas na pusong ayaw yumuko. Ipapahayag mo ang aking mga salita sa bayan, ngunit isasara nila ang kanilang pandinig. Ipapaalam mo ang mga darating, ngunit itatakwil nila ang iyong mensahe. Nagpakita ng pagkalito ang mukha ni Isaias. Panginoon, hanggang kailan ito magpapatuloy? Kailan nila ako pakikinggan? Umalingaw-ngaw ang tugon tulad ng malayong kulog, yumanig sa banal na mga pader sa paligid. Hanggang sa gumuho ang kanilang mga bayan at wala ng taong natitira. Hanggang sa ang kanilang mga tahanan ay manatiling walang laman at ang lupain ay maging tigang. Hanggang ipadala ng makapangyarihan ang kanyang bayan sa malalayong lupain. At ang buong teritoryo ay maiwang lubos na iniwan. Nanigas ang dugo ni Isaias. Muling nanginig ang kanyang mga kamay. Napagtanto niyang ang pagtawag na ito ay mas malaki at mas mabigat kaysa sa kanyang naisip. Itinuro siya ng mensahero mula sa langit. Ngunit Isaias, kahit magunaw ang lahat, may ilan pa ring mananatili. Gaya ng punong natitira ang puno, may sagradong lahing magpapatuloy. Huminga ng malalim si Isaias, pilit unawain ang lahat. Nakadama siya ng pagkamaliit at kahinaan. Ngunit kasabay nito, isang bagong apoy ang nagsimulang magliwanag sa kanyang kaluluwa. Isang apoy na walang pagtanggi, pasakit o darating na hirap ang makapapatay. Nanatili siyang nakaluhod, ipinikit ng saglit ang mga mata at inihanda ang sarili para sa mga pagsubok na darating. Pagmulat niyang muli, naging karaniwan na ang anyo ng banal na lugar. Nawala na ang makapal na ulap, wala nang nilalang na may pakpak, wala na ang nakakasilaw na liwanag. Ngunit alam ni Isaias na ang kanyang buhay ay tuluyan ng nabago. Dahan-dahan siyang tumayo, nakatingin sa banal na altar ng may pagkamangha at paggalang. Paglabas niya sa templo, ang unang sinag ng liwanag ng bukang liwayway ay sumilip sa maulap na langit, na para bang sinasabi ng langit na ito pa lamang ang simula. Lumakad si Isaias ng ilang hakbang at pagtingin niya sa lungsod. Nakita niyang ang mga tao ay abala pa rin sa kanilang pang-araw-araw na buhay, walang kamalay-malay sa banal na tagpong kanyang naranasan. Natanaw siya ni Jeremias mula sa malayo at agad lumapit. Isaias, saan ka nang galing? Para kang ibang tao ngayon. Si Isaias na ang mga matay naglalagablab pa rin ng alab, ay ngumiti lamang, huminga ng malalim. At sumagot Jeremias, pakiramdam ko'y binigyan ako ng may kapal ng layunin. Napatingin si Jeremias sa kanya, gulat na gulat. Anong klaseng layunin? Tumingin si Isaias sa malayong abot-tanaw, seryoso ang mukha, isang layunin na magdadala ng higit pang pagdurusa kaysa sa kaya kong maunawaan. Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan, hindi pa alam kung gaano kasakit ang magiging kapalit ng kanyang pagtawag. Bago tayo magpatuloy, hinihiling namin ang inyong suporta. Mag-subscribe sa aming channel at i-click ang like button upang matulungan kaming ipagpatuloy ang pagbabahagi ng malalalim na salaysay mula sa Biblia tulad ng kay Isaias. Ngayon, ituloy natin ang pagsunod sa propetang nakasilip ng hinaharap sa pamamagitan ng pananampalataya.
Maingat na lumakad si Isaias sa mga daanan ng Jerusalem, dala ang bigat ng misyong kanyang tinanggap. Bawat hakbang ay tila may kaakibat na bigkas mula sa langit na patuloy na umuukilkil sa kanyang isipan. Humayo ka at magsalita sa mga taong ito. Ngunit ang sumunod na winika ng Panginoon ay nagpabigat sa kalooban ng batang propeta. Jeremias, tawag ni Isaias, habang papalapit sila sa isang maliit na plaza kung saan ilang lalaki ang mainit na nagtatalo tungkol sa pamahalaan at digmaan. Kailangan kitang kausapin. Mabilis na lumingon si Jeremias. Hindi ka nakatulad ng dati, Isaias. Mula noong madaling araw na iyon sa templo, nagbago ang anyo mo. Ano ba talaga ang nangyari? Huminga ng malalim si Isaias, tila kumukuha ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang loob. Tinawag ako ng makapangyarihan, ngunit saglit siyang tumigil. Ipinakita rin niya sa akin na tatanggihan ng bayan ang aking mga salita. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Jeremias. Kunot ang noo. Sinabi ng Panginoon na magkakaroon sila ng tainga, ngunit hindi talaga makikinig. Mata, ngunit hindi talaga makakakita. Titigas ang kanilang mga puso. Nanahimik si Jeremias ng ilang sandali. Tila pilit inuunawa ang narinig. Ibig mong sabihin, isinugo ka ng makapangyarihan para magsalita kahit alam niyang walang makikinig. Tama, sagot ni Isaias, mabigat ang tingin. Ang tungkulin ko ay ihayag ang katotohanan, Jeremias, kahit walang may gustong makinig. Napakamot sa ulo si Jeremias, litong-lito. Parang walang saysay ito, Isaias. Bakit ganito ang kilos ng Diyos? Napabuntong hininga si Isaias. Dahil kahit sa gitna ng pagtanggi, may mas mataas na layunin. May ilang maliligtas, isang banal na nalalabi ang mananatili. Tahimik silang nagpatuloy hanggang sa makarating sa pasukan ng palengke. Doon, napansin ni Isaias ang isang grupo ng mga pinunong panrelihiyon, ang parehong mga mukha na madalas niyang makita sa templo. Dahan-dahang lumapit si Isaias at itinaas ang tinig. Mga mamamayan ng Jerusalem, wika ng Panginoon, makinig kayo ngunit hindi ninyo nauunawaan. Masdan ninyong mabuti, ngunit hindi ninyo nauunawaan ang kahulugan. Ilang lalaki ang tumigil upang makinig. Ang iba na may umiling lang at tumawa ng may paghamak. Isa na namang propetang may dalang masamang balita, bulong ng isa. Mga mandirigma ang kailangan natin, hindi mga propeta. Sigaw ng isa pa. Si Isaias matatag ang tingin at hindi natinag, nagpatuloy. Patigasin mo ang puso ng bayang ito, O Panginoon. Isara ang kanilang mga tainga, tabingan ang kanilang mga mata hanggang sa gumuho ang kanilang mga lungsod sa pagkawasak, hanggang sa maging tigang ang kanilang mga bukirin. Sandaling natahimik ang plaza, ngunit mabilis na bumalik ang panlilibak at pagmumura. Umalis ka na, Isaias, sigaw ng isang matandang lalaki. Wala kaming silbi sa mga babala mo. Lumapit si Jeremias at hinawakan ang braso ng kanyang kaibigan. Tama na, Isaias, hindi pa sila handang tanggapin ang katotohanan. Habang lumalayo sila, biglang huminto si Isaias at lumingon. May bulong sa kanyang loob na nagsabing ito pa lamang ang simula ng isang mahaba at masakit na landas. Kinagabihan, pag-uwi sa kanyang payak na tahanan, lumuhod si Isaias upang manalangin. Panginoon, hanggang kailan? Hanggang kailan ako magsasalita, ngunit hindi pinapakinggan? Hanggang kailan ko masisilayan ang aking bayan na lalong lumalayo sa iyo? Dumating ang tugon bilang isang banayad na tinig sa kanyang kalooban. Hanggang sa ang lupain ay maging wasak, hanggang sa kaguluhan ang bumalot sa mga lungsod, hanggang sa ang natira na lang ay isang sunog na tuod. Ngunit mula sa tuod na iyon, may panibagong buhay na sisibol. Dahan-dahang iniangat ni Isaias ang tingin, puno ng takot at pag-asa. Lumipas ang mga araw at unti-unting dumating ang masasamang balita. Papalapit na mga dayuhang hukbo, lumalaganap na tagutom at lumalalim na katiwalian sa mga lansangan.
Ang mga propesiyang sinabi ni Isaias ay nagsisimula nang matupad sa kanyang harapan, ngunit nanatiling manhid ang karamihan. Isang madaling araw, habang dumaraan sa palengke, narinig ni Isaias ang iyakan ng ilang kababaihan. Isa na namang bayan ang bumagsak, umiiyak ang isa. Napakuyom si Isaias. Kailangan nilang makinig, kailangan nilang maunawaan, bulong niya sa sarili. Mula sa isang makitid na daan ay lumitaw si Jeremias. Isaias, itutuloy mo pa ba ito? Hanggang sa aking huling hininga, sagot niya ng may paninindigan. Alam ni Isaias na ang kanyang landas ay puno ng hirap, pagtanggi at pag-iisa. Ngunit may katiyakan sa kanyang puso na ang plano ng makapangyarihan ay mas malawak kaysa sa kanyang nauunawaan. Ngunit ang pinakamatinding pahayag ay paparating pa. Lalong tumitindi ang hirap ng buhay sa Jerusalem. Bawat umagay may daladalang bagong balita ng pagkatalo sa digmaan, na bigong kasunduan at gutom sa mga karatigpuok. Naglakad si Isaias sa mga lansangan, pinagmamasdan ang pagod na mukha ng kanyang mga kababayan. Alam niyang tungkulin niyang ihayag ang katotohanan kahit walang makinig, ngunit hindi nito pinapagaan ang bigat na nasa kanyang loob. Isang hapon, sa ilalim ng maulap na langit, nakatanggap si Isaias ng paanyaya mula sa palasyo. Si Haring Ahaz, ang kasalukuyang namumuno, ay tila naguguluhan, nanginginig sa takot. Ang banta ng pagsalakay mula sa Israel at Syria ay nagtulak sa hari sa matinding pagkataranta. Pagpasok sa silid-hari, agad niyang naramdaman ang tensyon. Mga armadong guwardiya, nagbubulungang tagapayo at mga mukhang puno ng pangamba. Isaias, sigaw ng hari, puno ng pagkadesperado. Ano ang sinasabi ng iyong Diyos tungkol sa sitwasyong ito? Napapaligiran tayo ng mga kaaway. Takot na takot ang aking puso. Huminga ng malalim si Isaias. Pumikit siya saglit upang magtipon ng lakas mula sa loob. Pagkatapos ay lumapit siya sa hari. Makinig kayo, mga angkan ni David. Huwag kayong matakot sa dalawang ito na para na lang apoy na malapit ng mamatay. Ang mga pinuno ng Syria at Israel, simula niya sa isang matatag na tinig. Nakatingin sa kanya si Haring Ahaz, puno ng pagkabahala. Ngunit paano ako mananatiling kalmado? Nasa hangganan na nila tayo. Nanatiling matatag si Isaias. Magbibigay ang Panginoon ng isang tanda, isang bagay na magpapakita ng patuloy niyang kapangyarihan. Sandaling nag-alinlangan si Isaiah at tumingin ng direkta sa mga mata ng hari. Tingnan mo, isang dalagang babae ang magdadalang tao at manganganak ng isang anak na lalaki, at tatawagin niya itong Emmanuel. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Ano? Tanong ni Ahaz, halatang naguguluhan. Isang dalagang magbubuntis, hindi maaari iyon. Nagsimulang magbulungan ang mga tagapayo sa paligid, palitan ng nag-aalalang tingin. Kalokohan ito, bulong ng isa. Isaya, nakakalito ang sinasabi mo. May isa pang nagsalita ng may pagkainis. Lumapit si Jeremiah na sumama kay Isaya sa palasyo at mahina niyang sinabi, Isaya, sigurado ka ba sa natanggap mong mensahe? Tumango si Isaya ng buong paniniwala. Lubos akong sigurado. Habang nagtatawanan at kinukutya ng mga lalaking naroroon ang pahayag, nanatiling hindi gumagalaw si Isaya. Ang kanyang atensyon ay tila nakatuon sa isang bagay na lampas sa pangunawang makatao. Emmanuel, bulong niya ng banayad na parabang isang sagradong salita. Paglabas nila ng palasyo, sabay naglakad sina Jeremiah at Isaiah habang hawak pa rin ni Jeremiah ang pagkalito. Isang dalaga? Paano mangyayari iyon? Huminto si Isaiah at hinarap ang kasama. Hindi ko may paliwanag, Jeremiah. Hindi ko alam kung paano. Pero sigurado akong ito ang ipinahayag sa akin ng makapangyarihan. At naniniwala akong darating ang batang iyon balang araw. Pero ang mga tao, giit ni Jeremiah, halos hindi sila naniniwala sa mga sinasabi mo ngayon.
Paano pa kaya silang maniniwala sa isang bagay na ganito kahiwaga? Tumingala si Isaya sa langit na ngayoy natatakpan ng madidilim na ulap. Ni ako man ay hindi lubos na nakauunawa, kaibigan, ngunit alam kong tungkulin kong magsalita. Sa mga sumunod na araw, mabilis na kumalat ang balita ng propesiya. Kahit saan magpunta si Isaya, naririnig niya ang mga usapan. Isang bata mula sa isang dalaga? Imposible, sambit ng ilan. Tuluyan ng nabaliw ang propeta, ani ng iba. May mga nagtatawanan, nangungutya at maging lantaran ang pangungutya. Isang umaga, habang patungo sa templo, nasalubong ni Isaya ang isang grupo ng kabataan. Hoy propeta, sigaw ng isa, kailan ba darating yang si Emmanuel mo? Gets na namin, mahilig ka sa mga simbolismo, di ba? Huminto si Isaya at mahinahong pinagmasdan sila. Magbiro kayo ngayon, tumawa kayo, ngunit kailanmay hindi pumapalya ang salita ng makapangyarihan. Humagalpak sa tawa ang grupo habang papalayo. Pag-uwi sa kanyang tahanan, lumuhod muli si Isaya gaya ng napakaraming beses noon. Panginoon, bakit mo ipinapakita ang mga bagay na lampas sa aking pangunawa? Bakit mo ako inuutusang ihayag ang isang tanda na napakahirap ipaliwanag? Ang katahimikan ng gabi lamang ang kanyang tugon, ngunit habang nanatili siyang nakapikit at puno ng bigat sa puso, muling nagpakita ang isang pangitain. Isang babaeng nababalutan ng liwanag, lumalaki ang kanyang sinapupunan at isang sanggol ang nasa kanyang mga bisig. Emmanuel, bulong niya habang dumadaloy ang mga luha. Bigla rin itong naglaho tulad ng paglitaw nito, na natiling tahimik si Isaya habol hininga. Taliwas ito sa lahat ng luhika ng mundo. Bulong niya habang patuloy ang pagluha. Nauunawaan ni Isaya na ang kanyang nakita ay labag sa pangkaraniwang pag-unawa ng tao. Ang mga linggo matapos ang pagbubunyag ng tanda ni Emmanuel ay lalo pang naging mahirap para kay Isaya. Lalong tumindi ang takot sa Jerusalem na tila isang bagyong malapit ng sumambulat. Pinalilibutan ng mga kaaway ang lupain at takot ang bumalot sa lahat. Gayunpaman, tuwing umaga ay bumabangon si Isaya na may parehong paninindigan. Ipahayag ang mensahe ng pag-asa na ibinigay ng Diyos. Isang malamig na umaga, pumuwesto si Isaya sa gitna ng palengke ng lungsod. Doon, abala ang mga mangangalakal sa pag-aayos ng kanilang paninda, habang ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa banta ng digmaan. Buong tapang na itinaas ni Isaya ang kanyang tinig. Pakinggan ninyo ako, mamamayan ng Huda. Huwag ninyong hayaang lamunin kayo ng takot. Ang Panginoon mismo ang magbibigay ng tanda. Isang dalaga ang magdadalang tao at manganganak ng isang anak na lalaki. At tatawagin siyang Emmanuel, ang makapangyarihan ay nasa piling natin. May ilang tao na tumigil upang makinig. Ang iba na may nagpatuloy sa paglalakad, umiling sa pagtanggi. Mula sa karamihan, may sumigaw ng may panunuya, ayan na naman ang propetang mapanaginipin. Dala ang kanyang mga babala at pangakong imposible. May isa pang lalaking may matigas na mukha na nagsabi, Emmanuel, anong klaseng Diyos ang nagpapahintulot sa ganitong paghihirap? Nanatiling matatag si Isaya at nagpatuloy, kahit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, mayroong pag-asa. Ang batang ito ang magiging patunay na hindi tayo iniwan ng makapangyarihan. Kahit sa katahimikan, kahit sa mga sandaling parang wala ng pag-asa, ang Panginoon ay nasa atin. Lumapit si Jeremiah at mahina niyang sinabi, Isaiah, hindi mo ba nakikitang habang nagsasalita ka, lalong lumalaki ang galit nila sa iyo? Tinitingnan ka nila ng may paghamak. Pumikit si Isaiah saglit. Nauunawaan ko, Jeremiah. Ngunit kung iniutos sa akin ng makapangyarihan na magsalita, magsasalita ako. Kahit wala nang maniwala, ang kanyang mensahe ay hindi kailanman mauuwi sa wala. Kinagabihan tinipon ni Isaiah ang kanyang pamilya sa bahay. Kasama ang kanyang asawa at mga anak, nagsalita siya ng buong damdamin.
Mga anak, alam kong maraming nangungutya sa akin. Sinasabi nilang ako'y nababaliw. Ngunit nais kong maunawaan ninyo, buo ang tiwala ko sa bawat salitang ibinahagi sa akin ng Panginoon. Darating ang batang iyon si Emmanuel at babaguhin niya ang lahat. Maingat na inilapat ng kanyang asawa na karaniwang tahimik ang kamay sa kanya. Naniniwala ako sa iyo, mahal ko. Ngumiti si Isaiah at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang grupo ng mga pinunong panrelihiyon sa templo upang hanapin si Isaiah. Mabibigat ang kanilang mga mukha, halos may banta. Isaiah, sabi ng pinakamatanda sa kanila, hindi ka na namin maaaring hayaang magpatuloy sa pagpapalaganap ng huwad na pag-asa sa mga mamamayan. Sobra na ang pinagdaraanan natin. Hindi galing sa akin ang mga pahayag na ito, sagot ni Isaiah ng buong lakas ng loob. Mula ito sa Panginoon ng mga hukbo. Kung inutusan niya akong ipahayag ang pag-asa, iyon ang aking tungkulin. Tumawa ang lalaki sa galit. Kung gayon, naway ang iyong Diyos ang siyang magprotekta sa iyo, dahil pagod na ang mga mamamayan sa mga hungkag na pangako. Pagkaalis ng mga pinuno, nanatiling mag-isa si Isaiah sa templo, nakatitig sa banal na altar. Panginoon, pagod na ako. Dumaranas ng hirap ang aking kaluluwa, ngunit hindi ako uurong. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Isaiah ang isang panandaliang pangitain. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang batang lalaki na naglalaro sa gitna ng mga punong olibo. May mahinahong anyo at kapayapaang tila bumabalot sa lahat. Emmanuel, bulong niya pagmulat ng mga mata, basa ng luha ang kanyang pisngi. Ngunit kahit sa pangitain ng pag-asa, naramdaman ni Isaiah na may mas malalim pang bagay, isang lihim na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang tanda ng dalagang magdadalang tao ay simula pa lamang. Isa lamang itong simbolo na natiling nakatago ang pinakahiwagang bahagi. Dahan-dahang lumipas ang panahon at nanatiling nababalot sa pag-aalinlangan ang Jerusalem. Lalong lumalala ang banta ng digmaan at unti-unting sumapit ang gutom sa mga pinakamaralitang tahanan. Ang mga mamamayan ay naglalakad sa mga lansangan na nakayuko, walang kibo, pasa ng bigat ng kawalan ng pag-asa. Gayunman hindi natinag si Isaiah. Bawat madaling araw, bago pa sumikat ang araw, umaakyat siya sa isang burol malapit sa lungsod upang makipag-usap sa Diyos. Panginoon, bulong niya habang nakatingala sa madilim pang langit, pagod na ang iyong bayan, nasa bingit na kami ng pagkalipol. Kailangan namin ng mensahe, ng tanda, ng liwanag. Nang umagang yon, habang siya'y nakaluhod pa rin, may nangyaring kakaiba. Naramdaman ni Isaiah ang pagyanig ng kanyang katawan. Isang panibagong pangitain ang pumuno sa kanyang diwa. Para bang bumukas ang kalangitan sa harap niya, nakita niya ang isang bata, ngunit hindi pangkaraniwang bata. May kakaibang liwanag sa paligid nito na tila ang mismong kaluwalhatian ng Diyos ay nananahan sa munting katawang iyon. Isang tinig na mula sa langit ang umalingaw-ngaw, sapagkat may batang isisilang para sa atin, isang anak na lalaki ang ibibigay sa atin. Ang pamahalaan ay ilalagak sa kanyang balikat, at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Namulat si Isaiah, nanginginig, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Prinsipe ng kapayapaan, bulong niya, pilit na inuunawa ang kahulugan ng nasaksihan. Agad siyang bumaba mula sa burol at tumakbo sa mga lansangan ng Jerusalem. Sa may bungad ng pamilihan, nakita niya ang isang maliit na grupo at walang pag-aalinlangang nagpahayag, "Makinig kayo, bayan ng Huda, may pag-asa, ipinakita sa akin ng Panginoon na darating ang isang bata. Magtatatag siya ng pamahalaan, katarungan at walang hanggang kapayapaan. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan."
Huminto ang ilang tao, may mga naakit, may mga nagdududa, isang kalalakihang mukhang mangangalakal ang tumawid ng braso at sumigaw, "Isa pang bata, Isaiah, hindi ba sapat ang kwento tungkol kay Emmanuel? Ngayon may bago ka na namang propesiya." Isang babae, buhat ang kanyang anak, ay maingat na nagtanong, "Kailan, Isaiah? Kailan darating ang batang ito? Napapagod na kaming maghintay." Huminga ng malalim si Isaiah. "Hindi ko masasabi kung kailan, ngunit alam kong tinutupad ng makapangyarihan ang kanyang mga pangako." Lumapit si Jeremiah at hinila siya sa isang tabi. "Isaiah, nauunawaan mo ba ang ginagawa mo? Sa bawat panibagong salita mo, lalo mong hinahati ang mga tao. May ilan na nagsisimula ng maniwala, pero mas marami ang bumabalik sa galit." "Nauunawaan ko, Jeremiah," sagot ni Isaiah. Pinisil niya ang kanyang palad. "Ngunit hindi sa akin galing ang mensahe. Hindi ako maaaring manahimik." Gabi ring yon, habang nakahiga sa kanyang payak na kama, hirap si Isaiah na makatulog. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salita ng pangitain, "Prinsipe ng kapayapaan, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama." "Panginoon," dasal niya, "paanong isang bata ang maaaring magtaglay ng gayong mga dakilang titulo? Sino siya? Paano namin siya makikilala?" Ang mga sumunod na araw ay lalong naging mabigat. Sa tuwing tatayo si Isaiah upang magsalita sa madla, lalong lumalaki ang paninindigan ng kanyang kalooban, kasabay ng lumalaking pagtutol ng ilan. Nagsimulang magpakalat ng mga tsismis ang ilang pinunong panrelihiyon na siya ay nababaliw na. Iginiit nilang ang kanyang mga pangitain ay bunga lamang ng pagod at labis na dalamhati. Isang hapon, habang naglalakad si Isaiah sa mga bulwagan ng templo, hinarang siya ng isang grupo ng mga pari. "Isaiah," sabi ng pinakamatandang pari sa matigas na tinig, "iniuutos naming itigil mo na ang pagsasalita tungkol sa mga batang iyan. Nalilito mo ang mga tao." "Nalilito?" tugon ni Isaiah, naglalagablab ang tingin. "Katotohanan ang ipinapahayag ko. Ang makapangyarihan ang nagsasalita." "Katotohanan?" tuyong sabi ng isa pang pari. "Anong klasing Diyos ang nangangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng isang bata? Nasaan ang hukbo? Nasaan ang kapangyarihang kailangan natin?" Huminga ng malalim si Isaiah. "Hindi sa pamamagitan ng sandata at hindi sa lakas ng tao," sagot niya. "Darating ang tugon ng makapangyarihan sa paraang hindi ninyo inaasahan." Umalis ang mga pari na tumatawa habang nanatili si Isaiah nakatitig sa altar, mabigat ang puso. Gabi ring iyon, habang nananalangin sa kanyang tahanan, muling nagkaroon si Isaiah ng isang panandaliang pangitain. Nakita niya ang napakaraming tao, hindi lang mga Israelita, kundi mga tao mula sa iba't ibang bansa, iba't ibang wika, iba't ibang kultura. Lahat ay naglalakad patungo sa isang nakakasilaw na liwanag sa dulo ng abot tanaw. Ang bayang naglalakad sa kadiliman ay nakakita ng maningning na liwanag, bulong niya. Inuulit ang mga salitang bumubuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, bumalik siya sa gitnang plaza at muling nagpahayag. Ang bayang naglalakad sa kadiliman ay makakakita ng maningning na liwanag. Sa mga naninirahan sa lilim ng kamatayan, ang liwanag ng Panginoon ay magniningning sa kanila. Ngunit tulad ng dati, marami ang hindi nakinig. May 3 natawa. Ang iba, lalo ng galit, nagsimulang maghagis ng bato sa kanya. Nakaiwas si Isaiah at sa tulong ni Jeremiah, nakatakas sila sa masisikip na daanan ng Jerusalem. Nang makarating sa kanyang tahanan, dumapa si Isaiah at lumuhod. "Panginoon, paano mangyayari ang lahat ng ito? Kailan? Saan? Sino ang batang ito? Paano maniniwala ang bayan?" Muling katahimikan ang tila naging tugon. Isang halo ng pag-asa at pagkalito ang bumalot sa puso ng propeta. Naramdaman ni Isaiah na dumaranas siya ng isang bagay na higit pa sa kanyang pangunawa, ngunit ang buong kahulugan ay nanatiling lihim sa kanyang paningin. Hindi pa niya lubos na nauunawaan kung paanong babaguhin nito ang lahat.
Ang liwanag ng pag-asa na kanyang dala matapos ang pangitain ng prinsipe ng kapayapaan ay unti-unting humihina sa bigat ng mga bagong mensaheng ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Ang mga salitang dumating ngayon sa kanyang espiritu ay matatalim, parang tabak na may dalawang talim. Wala ng mga pangakong agarang kaginhawahan. Ngayon, ang nais ng Panginoon na ihayag niya ay hatol. Kinaumagahan, lumapit si Isaya sa pintuan ng templo, maputla ang mukha at tila walang sigla ang mga mata sa dami ng gabing ginugol sa pagdadalamhati ng mag-isa. Jeremiah, tawag niya sa kasama, nanginginig ang tinig. Ngayong araw, ang mga salitang ibinigay sa akin ng Panginoon ay napakabigat. Tiningnan siya ni Jeremiah nang may pag-aalala. Isa na namang hatol, Isaiah. Tahimik na tumango ang propeta, huminga ng malalim at itinaas ang kanyang tinig sa lahat ng dumaraan sa hagdan ng templo. Mamamayan ng Israel, bayan ng Huda, ito ang sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo, kapahamakan sa Assyria, kasangkapan ng aking galit. Sa pamamagitan nito, tatalunin ko ang mga bansang mapagmataas. At kayo namang mga taga-Jerusalem, ang inyong kapalaluan ay ibababa. Ang mga mapagmataas ay itutumba at ang lupain ay masisira. Huminto ang ilang tao. May kakaibang katahimikan sa paligid, ngunit agad ding nagsimula ang mga bulungan. Tuluyan na siyang nabaliw, ani ng isang nakatatanda. Lagi na lang hatol ang tono. Nasaan na ang Diyos ng awa na sinamba ng ating mga ninuno? Dagdag ng isa pang nangungutya, bumaba si Isaya mula sa hagdan at nagpatuloy sa paglakad sa mga lansangan habang ipinapahayag pa rin, masisira ang mga bayan, puputulin ang mga punong kahoy, mawawasak ang mga ubasan, ang kayabangan ng Huda ay dudurugin. Naglalagay kayo ng tiwala sa mga kasunduang makatao, sa inyong mga sundalo. Unawain ninyo ito. Darating ang panahon na ang inyong mga mandirigma ay tatakbong palayo ng hindi na lumilingon. Naglakad si Jeremiah sa tabi niya nakayuko. Isaiah, ayaw nilang makinig, wala silang nais pakinggan. Nauunawaan ko, sagot ng propeta, mabigat ang tinig, ngunit hindi ako maaaring manahimik. Gabi ring iyon, halos hindi nakatulog si Isaiah. Nakaluhod sa malamig na lupa, nanalangin siya, Panginoon, hanggang kailan? Hanggang kailan ko kailangang ihayag ang kapahamakan at pagkawasak? Hanggang kailan ko makikita ang mga mukhang sarado, mga taingang ayaw makinig at pusong matitigas? At bilang tugon, muling lumitaw ang isang pangitain sa harap ng kanyang pagod na mata. Nakita niya ang mga lupang sinunog, mga tahanang naging abo, mga batang umiiyak sa lansangan, mga inang nagdadalamhati, at mga pinunong panrelihiyon na punit ang kasuotan, nakaupo sa gitna ng mga guho. Ito ang bunga ng paghihimagsik, bulong niya habang dumadaloy ang mga luha. Kinabukasan, sa isang maliit na pulong kasama ang ilang magsasaka, sinubukan ni Isaiah na bigyan sila ng babala. Ang inyong lupain ay kukunin, ang inyong ani ay masisira. Ang mananakop ay darating tulad ng ulap ng mga balang. Makinig kayo sa tinig ng Panginoon habang may pagkakataon pa. Tumayo ang isa sa mga lalaki, galit na galit. Tumahimik ka na, propeta. Ang mga problema namin ay politikal, hindi espiritual. Ayaw na naming marinig ang mga babala mo. Nanatiling matatag si Isaiah. Maaari ninyo akong patahimikin, ngunit hindi ninyo mapapatahimik ang tinig ng makapangyarihan. Muli, inakay siya ni Jeremiah palayo, takot na baka bigla siyang saktan. Habang naglalakad sila sa makikitid na daan, biglang huminto si Isaiah. Nakatingin siya sa isang bagay na siya lamang ang nakakakita. Jeremiah, mahal ko sila. Mahal ko ang bayang ito, ngunit napakatigas ng kanilang puso. Sabi niya sa isang tinig na basag, paano ko kakayanin na makita ang lahat ng ito at hindi ko man lang ito mapigilan? Ginawa mo na ang lahat ng kaya mo, sagot ni Jeremiah, inilapat ang kamay sa balikat ng kaibigan. Ang natitira na lang ay manalangin sa Panginoon.
Tumango si Isaiah, ngunit halos hindi na niya kayanin ang bigat ng kanyang tungkulin. Gabi ring iyon, sa gitna ng katahimikan, muli siyang nagkulong sa templo at lumuhod sa tabi ng altar. Panginoon, wasak na ang aking espiritu. Ang mga salitang ibinibigay mo sa akin ay singbigat ng bato. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Isang malakas na hangin ang dumaan sa loob ng templo. Naramdaman ni Isaiah ang ginaw na umakyat sa kanyang likod. Ipinakita na ng makapangyarihan sa kanya ang bunga ng pagsuway, ngunit naramdaman ng propeta na ang sakit na darating ay hindi lamang para sa bayan. Alam niyang siya mismo ay makakaranas pa ng kirot na hindi pa niya lubos na maunawaan. Nagtanong si Isaiah sa sarili kung kaya pa niyang tiisin. Hindi niya alam na ang pinakamalalim na pagdurusa ay paparating pa lamang. Lumipas ang mga linggo at nanatiling balisa ang diwa ni Isaiah. Mabigat pa rin ang pasanin ng mga pahayag ng hatol. Ngunit sa gitna ng pagdurusa, isang panibagong pangitain ang unti-unting nabuo sa kanyang mga dasal tuwing madaling araw. Isang napakalamig na umaga, ang hangin ay tila kutsilyong humihiwa sa mga lansangan ng Jerusalem habang muling umakyat si Isaiah sa burol na palagi niyang pinupuntahan upang humanap ng kasagutan. Lumuhod siya sa tuyong lupa, iniangat ang mga kamay sa langit. Panginoon, hanggang kailan ko makikita ang pagkawasak lamang? Hanggang kailan mo ipapakita sa akin ang mga pahayag ng kapahamakan? Habang siya'y nananalangin, nakapikit ang mga mata, unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang isang bagong tanawin. Hindi ito pangitain ng digmaan o ng pagkawasak, kundi ng isang tao. Isang taong payak ang anyo, may mukha na bakas ng hirap, baluktot ang mga balikat na tilapasan ang bigat na di nakikita. Pinikit ni Isaiah ng mas mariin ang mga mata, pilit na nilinaw ang kanyang paningin. Sino ito? Bulong niya habang unti-unting luminaw ang tanawin. Isang tinig na banayad ngunit matatag ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Narito ang lingkod ko na aking itinataguyod, ang hinirang kong kinalulugdan ng aking espiritu. Ilalaga ko ang aking espiritu sa kanya at itatatag niya ang katarungan sa mga bansa. Namulat si Isaiah, mabilis ang paghinga. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo kahit malamig ang umaga. Isang lingkod, bulong niya habang dahan-dahang tumatayo. Sino ang taong ito? Nang araw ding iyon, habang naglalakad sa masisikip na daan ng lungsod, nasalubong ni Isaiah ang ilang pamilyar na mukha. May ilan na tumingin sa kanya nang may paghamak, ang iba na may habag. Alam niyang unti-unti nang nasisira ang kanyang reputasyon sa bayan, ngunit sa sandaling iyon, wala na siyang pakialam. Buong isip niya ay abala sa larawan ng lingkod. Pagkikita nilang muli ni Jeremiah, pinili ni Isaiah na isiwalat ang kanyang nakita. Jeremiah, nagkaroon ako ng isa pang pangitain. Muli, tanong ng kaibigan, bakas sa mukha ang pag-aalala. Oo, ngunit iba ito ngayon. Hindi ito tungkol sa digmaan o kapahamakan. Tungkol ito sa isang tao, isang lingkod. Naguluhan si Jeremiah. Isang lingkod? Sino siya? Hindi ko alam, umiling si Isaiah, halatang nalilito. Ngunit kakaiba siya. May banal na presensya sa kanya, pero taglay rin ang labis na kababaang loob. At ano ang kanyang layunin? Huminga ng malalim si Isaiah. Nagtatag siya ng katarungan, ngunit hindi siya sumisigaw, hindi niya itinaas ang tinig sa lansangan, hindi niya pinutol ang sirang tambo, ni pinatay ang apoy na halos mamatay na. Pinasan niya ang sakit na para bang kanya talaga. Nanahimik si Jeremiah, pinagninilayan ang bawat salita. Isaiah, tanong niya, naniniwala ka bang ang taong ito'y nabubuhay na sa gitna natin? Hindi ko alam, sagot ng propeta habang nakatingin sa malayong abot tanaw. Ngunit nararamdaman kong ang layunin niya ay higit pa sa lahat ng naipahayag ko. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Isaiah na isulat ang mga salitang pumapasok sa kanyang isipan para bang isang uri ng ginhawa.
Huminto siya sandali, huminga ng malalim, at daman niya ang bigat ng bawat salitang inilalapat ng kanyang kamay. Mula sa sinapupunan, bulong niya, hinirang bago pa man isilang. Isang hapon, habang tumatawid sa pamilihan, lumapit ang isang binatang may mapanuyang tinig. Makinig ka, propeta. Ngayon, sinasabi mong may mahiwagang lingkod. Sino naman ang susunod? Isang tagong pinuno? Isang hukbo ng mga nilalang mula sa langit? Nagtawanan ng mga tao sa paligid. Nanatiling tahimik si Isaiah, ngunit sa loob niya lalong tumindi ang labanan ng damdamin. Gabi ring iyon, habang nakahiga, hindi siya makatulog. Hinahabol siya ng mga larawan mula sa pangitain, ang mukha ng lingkod, ang ekspresyon ng awa, ang tingin ng sakit at paninindigan na magkasabay. Bumangon siya at lumapit sa maliit na lamesa kung saan niya itinatago ang kanyang mga isinulat at muling nagsimulang magsulat. Inilaan kita bilang liwanag sa mga bansa upang dalhin mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Huminto siya saglit, pinagmamasdan ang pangungusap, liwanag sa mga bansa. Hindi niya maisip na posible iyon. Kaligtasan hindi lang para sa Israel. Ipinasok niya ang mga palad sa kanyang mukha, sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito, Panginoon? Sino ang lingkod na ito? Bakit niya pasan ang ganitong kalalim na sakit? Isang kilabot ang gumapang sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Isaiah na ang kwentong inihahayag sa kanya ay lumalampas sa lahat ng kanyang nauunawaan. Si Isaiah ay nasa bungad ng isang revelasyong magbabago sa lahat ng kanyang paniniwala. Unti-unti, nagsimulang kumalat sa mga lansangan ng Jerusalem ang mga sinasabi ni Isaiah tungkol sa lingkod. Ngunit sa halip na magbigay ng ginhawa, nagdulot ito ng pagkalito, pagkairita at higit sa lahat, pagtanggi. Isang maulap na umaga, pumesto si Isaiah sa isa sa pinakamataong sangandaan ng lungsod. Matatag ang kanyang tinig, ngunit may halong lungkot. Makinig kayo, mga anak ng Israel, inihayag ng Panginoon ang kanyang lingkod, isang taong puno ng dalamhati, pamilyar sa pagdurusa, itinakwil at nilibak ng mga tao. Huminto ang ilang naglalakad, may mga tumitig ng may paghamak, ang iba na may walang pakialam. Ayan na naman siya, bulong ng isang mangangalakal, laging pagdurusa ang tema. Sino ba ang gustong makarinig niyan? Gusto naming marinig ang tungkol sa tagumpay, sa kaligtasan, hindi sa sakit. Nagpatuloy si Isaiah, hindi alintana ang matutulis na tingin sa paligid niya. Ibibigay ng lingkod ang kanyang likod sa mga mananakit sa kanya at ang kanyang mukha sa mga mandadaragit ng kanyang balbas. Hindi niya itatago ang kanyang mukha sa pangungutya o dura. Siya ay hahamakin, ngunit hindi niya ipagtatanggol ang sarili. Bigla isang bato ang lumipad at tumama sa lupa sa tabi ng kanyang mga paa. Tama na, Isaiah, sigaw ng isang lalaking galit na galit. Sawa na ako sa mga mensahe mong puno ng kapahamakan. Sumagot ang iba pang tinig, tahimik na propeta ng dalamhati. Bakit pipiliin ng makapangyarihan ang isang mahina para maging lingkod niya? Ang gusto namin ay tagapagligtas, isang mandirigma. Naramdaman ni Isaiah ang paghigpit ng dibdib. Kahit napapalibutan siya ng tao, mas mabigat kaysa dati ang bigat ng pag-iisa. Nang hapon ding iyon, habang pauwi, may nakita si Isaiah na lalong dumurog sa kanyang damdamin. Ang pinsan niyang si Eliab, na kalaro niya noon at kakampi sa maraming karanasan, ay nakatayo sa pintuan. Isaiah, sabi ni Eliab, tumingin sa paligid upang tiyaking walang ibang nakikinig. Naparito ako para makiusap. Pakiusap, itigil mo na ito. Itigil? Tanong ni Isaiah, garalgal ang tinig. Sinasabi ng mga tao na nawawala ka na sa katinuan. Wala nang gustong makipagkalakalan sa ating pamilya. Ang mga anak kong babae ay iniiwasan ng kanilang mga kaibigan. Ang mga kamag-anak natin, nahihiya na sila sa pangalan mo. Yumuko si Isaiah. Ang mga salita ay tila punyal sa kanyang puso.
Eliab, hindi ko pinili ito, ngunit ako ang pinili ng makapangyarihan. Hindi ko kayang manahimik. Napakuyom ng kamao si Eliab sa pagkadismaya. Kaya mo na lang ang mga bunga nito, huwag ka nang aasa sa akin. Wala nang hinintay na tugon, tumalikod si Eliab at umalis. Si Jeremiah na kanina pa nakamasid sa di kalayuan ay lumapit. Isaiah, pati pamilya mo na rin? Pati sila, sagot ni Isaiah, puno ng luha ang mga mata. Gabi ring iyon, muling nagkulong si Isaiah sa templo. Lumuhod siya sa harap ng altar at tumawag, Panginoon, hanggang kailan? Hanggang kailan ako hahamakin? Hanggang kailan ako itataboy ng mga minamahal ko? Habang siya'y nananangis, unti-unting nabuo ang isang bagong pangitain. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang anyo ng lingkod. Nakita ni Isaiah ang lalaking may mabait na mata na itinutulak, sinasaktan, dinuduraan. Tahimik lang ang lingkod, tinitiis ang bawat pananakit na hindi lumalaban. Napasigaw si Isaiah sa sakit. Bakit? Bakit ganito katindi ang pagdurusa? Sino siya, Panginoon? Ngunit hindi pa tapos ang pangitain. May bagay na ngayoy napansin ni Isaiah na hindi niya nakita noon. Dugo. Ang mukha ng lingkod ay nabahiran ng dugo, ngunit hindi lamang basta dugo. Ito'y dumadaloy mula sa mga sugat sa kanyang likod, na tila siya'y hinataw, pinarusahan, ipinahiya sa harap ng lahat. Tinakpan ni Isaiah ang kanyang mukha sa dalamhati. Panginoon ko, ano ito? Sino ang may kakayahang gumawa ng ganito sa inosenteng tao? Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Dumaloy ng walang pigil ang kanyang mga luha. At doon, nag-iisa sa loob ng templo, itinakwil na unawaan ni Isaiah na ang sakit na dinadala niya ay anino lamang ng pagdurusang mararanasan ng lingkod na ito. Sa gitna ng pagtanggi, may isang nakakatakot na detalye ang ipinakita. Hindi na siya makatulog. Gabi-gabi, binabagabag siya ng mga tagpo mula sa pangitain. Sa bawat pagpikit niya, lumilitaw ang mukha ng taong iyon, ang lingkod. Isang ekspresyong puno ng sakit, ng pagtanggi, at sa kabila ng lahat, ng isang kakaibang habag na hindi maipaliwanag. Isang malamig na umaga, muling umakyat si Isaiah sa burol, kung saan siya palaging nananalangin. Lumuhod siya, idinampi ang mukha sa lupa at tumangis. Panginoon, hindi ko na kaya. Bakit mo ako pinapakita ng ganito? At gaya ng dati, tila nabuksan muli ang langit sa kanyang harapan. Dumating muli ang pangitain, malakas at di matitinag. Muling nakita ni Isaiah ang lingkod. Ngayon, mas malinaw pa kaysa dati. Dahan-dahan itong naglalakad sa isang makitid na daan, pinalilibutan ng mga taong may mapanuyang tingin. May ilang dumura sa lupa habang siya'y dumaraan. Ang iba na may umiiling, puno ng paghamak. Isang tinig ang nagsimulang magsalita sa isipan ni Isaiah na para bang ang mismong Diyos ang bumibigkas. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sanay sa dalamhati, kilala sa pagdurusa. Nahirapan si Isaiah huminga. Nakita niyang hinila, itinulak at sinaktan ang lingkod na walang kahit kaunting awa. Ang mukha nito ay namamaga, puno ng pasa. Ang mga mata halos hindi na makita sa dami ng tama, ngunit taglay pa rin ang pagmamahal. Paano siya nagkakaganyan? Bulong ni Isaiah habang patuloy ang pag-agos ng luha. At nagpatuloy ang tinig, tila isa na pinagtatalikdan ng mga tao ang mukha. Hinamak siya at wala tayong pagpapahalaga sa kanya. Napaluhod si Isaiah, nangangatog ang buong katawan. Napakatindi ng sakit na nasaksihan niya, para bang tumagos ito sa kanyang sariling laman. Biglang nagbago ang tanawin. Ngayon pinalo ang lingkod. Nakita ni Isaiah ang kanyang likod, punit-punit, duguan sa bawat hampas. Huwag, sigaw ng propeta, sobra na ito, hindi ko na kaya. Ngunit hindi huminto ang pangitain. Patuloy ang hampas, pumipilas ng laman ng bawat palo. Dumadaloy ang dugo, humahalo sa alikabok ng lupa. At kahit ganon, hindi siya umimik, hindi siya lumaban, hindi siya tumanggi.
Bakit niya ito tinatanggap? Bulong ni Isaiah sa gitna ng kanyang pag-iyak. At saka na para bang ang makapangyarihan na mismo ang sumagot, nagpatuloy ang tinig. Tunay na pinasan niya ang ating mga dalamhati, dinala niya ang ating mga pasakit. Inakala nating siya'y pinarusahan ng Diyos, hinampas at pinahirapan. Lumingon si Isaiah, pilit na inaalis sa kanyang isip ang larawan, ngunit nananatili ito, matindi, totoo, di matakasan. Nagpatuloy ang pangitain. Ngayon may dinadalhan na ang lingkod. Hindi maaninag ni Isaiah kung saan siya dadalhin, ngunit narinig niya ang mga sigawan, panlilibak at mga iyak ng kababaihan sa malayo. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y nadurog dahil sa ating kasamaan, wika ng tinig. Naramdaman ni Isaiah na nawalan siya ng lakas, nang hina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa lupa. Dinudurog, bulong niya, dahil sa ating kasalanan. Napakabigat ng revelasyong iyon, at saka dumating ang huling bahagi ng pangitain, isang dagok sa kanyang puso. Nakita niya ang lingkod na nakahandusay, wala ng galaw, ang katawan puno ng sugat, nakapikit at wala ng buhay. Tinakpan ni Isaiah ang kanyang mukha at sumigaw sa kawalang pag-asa, Panginoon, hindi ko na kaya. Huwag mo na akong bigyan pa ng pangitain. Sobra na ito para sa akin. Lumakas ang ihip ng hangin sa burol. Umiikot sa paligid ng propetang nakahandusay ang tuyong mga dahon. Nanatili siyang nakalugmok, tahimik, nagluluksa. Maghapon nang hinanap siya ni Jeremiah bago siya natagpuan doon. Isaiah, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Itinaas ni Isaiah ang kanyang paningin, mamaga at basag ang mga mata, mahina ang tinig, punong-puno ng dalamhati. Hindi, Jeremiah, hindi ako ayos. Ang nasaksihan ko, ang ipinakita sa akin ng Panginoon. Pakiramdam ko, hindi ko na kayang dalhin. Tinulungan siya ni Jeremiah na tumayo, ngunit batid ni Isaiah na ang kanyang naranasan ay simula pa lamang ng mas matinding pagdurusa. Akala niya'y wala nang hihigit pa rito, hindi niya alam na umpisa pa lang ito. Halos hindi na niya maiahon ang sarili mula sa lupa matapos ang pangitain ng lingkod na sugatan at pinahiya. Nakasunog sa kanyang isipan ang bawat tagpo, malinaw at nakakakilabot. Ang mga salitang narinig niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang espiritu, gaya ng mahina ngunit matalim na kulog. Pati habang pauwi, ang kanyang katawan ay tila bakal ang bigat. Bawat hakbang ay tila hinihila ng bigat ng lahat ng pagdurusang nakita niya. Kasunod niya si Jeremiah, tahimik na nagmamasid, puno ng pag-aalala. Isaiah, mahinang wika niya habang inilalapat ang kamay sa kanyang likod. Mula nang mangyari ang pangitaing iyon, halos hindi ka nagsasalita, halos hindi ka na natutulog. Ano ba ang nakita mo? Huminto si Isaiah, huminga ng malalim at mahina niyang sinagot, Jeremiah, isang bagay na hindi ko maipaliwanag, para bang ang langit mismo ang nagluksa, para bang ang hatol na lagi kong ipinapahayag ay hindi bumaba sa masasama, kundi sa isang inosente. Gabi ring iyon, nagkulong si Isaiah sa kanyang silid. Kinuha niya ang pergamino, ang panulat at nagsimulang magsulat. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalabas ang mga salitang hindi na kayang itikom ng kanyang espiritu. Bumulwak ang mga kataga na tila isang ilog, masakit at hindi mapipigilan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasamaan, siya'y nadurog dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusang nagdala ng kapayapaan sa atin ay inilagak sa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Huminto si Isaiah. Tumulo ang luha nang hindi niya namamalayan. Nahulog mula sa kanyang kamay ang sisidlan ng tinta nagmarka sa papel. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pigilan ang emosyon. Nasugatan, bulong niya, ngunit paanong paraan? Ipinasok niya ang kamay sa kanyang dibdib at naramdaman ang paghigpit.
Muling bumalik sa kanyang isip ang mga tagpo. Ang lingkod ngayon ay nakapako sa kung anong bagay. Masusing tiningnan ni Isaiah, kahoy, nakabuka ang mga braso, ang mga kamay at paa ay tinusok ng kung anong hindi pa niya kailanman nakita. Ano ito? Bulong niya, pilit na inuunawa. Isa itong paraan ng pagbitay na hindi pa kilala sa kanyang panahon. Wala ni isang tala ukol dito sa kanilang kasaysayan. Isa itong malupit, mabagal at matagal na uri ng pagpapahirap. Nagpatuloy ang pangitain. Ang lingkod ay naroon pa rin, wala ng buhay, ang katawan balot ng dugo. Pinalibutan siya ng mga taong tumatawa, nanlalait, nagtuturo ng may pangungutya. Pinahirapan siya at ginawang pasakit, ngunit hindi siya nagsalita, gaya ng batang tupa na dinadala sa katayan, gaya ng babaeng tupa sa kamay ng mga tagagupit, siya'y nanahimik. Ang mga katagang ito ay pumasok sa diwa ni Isaiah na para bang ang mismong Diyos ang bumigkas nito. Binitiwan niya ang panulat at itinakip ang mukha sa kanyang mga kamay. Bakit, Panginoon, bulong niya sa gitna ng pagluha? Bakit pinapasa ng taong ito ang lahat ng ito nang hindi man lang lumalaban? Bakit hindi niya ipinagtatanggol ang sarili? Naalala niya ang mga paglilitis sa Jerusalem, ang mga taong sumisigaw, lumalaban para sa kanilang buhay sa harap ng hukom. Ngunit ang lingkod nanatiling tahimik. Paano kinaya ng isang tao ang maling paratang at niyakap pa ito? Paulit-ulit na tanong ng propeta sa sarili. Sa isa pang maikling pangitain, nakita ni Isaiah na ang katawan ng lingkod ay inalis mula sa kahoy na iyon. May isang taong maingat na binalot siya sa telang malinis, dinala sa isang bagong libingan na inukit sa bato. Binigyan siya ng libing kasama ng masasama at ng mayayaman sa kanyang kamatayan, bulong ni Isaiah, nabibigla sa tumpak ng mga tagpo. Muling bumalik ang luha, ngayon ay mas malalim. Hindi ko maintindihan, sigaw niya, biglang tumayo at nagkagulo ang mga papel at tinta sa mesa. Bakit isang inosente? Bakit kailangang magdusa ang isang taong ganap ang katuwiran? Narinig ni Jeremiah ang sigaw at dali-daling pumasok sa silid. Isaiah, anong nangyari? Nangungulubot ang mga mata, may mga bakas ng tinta sa mukha. Tumugon si Isaiah habang umiiyak, nakita ko, isa-isa, ang hirap, ang mga palo, ang mga pako, ang kahihiyan, ang wakas. Nanahimik si Jeremiah, hindi makapagsalita sa gulat. Ngunit bakit? Tanong niya sa huli. Tiningnan siya ni Isaiah, bakas sa mata ang sakit at pagkabighani. Jeremiah, aniya mahinahon ngunit matatag, hindi ito para sa kanyang sariling kasalanan. Para ito sa atin, lahat ng pasanin, lahat ng sakit na dapat ay atin, ibinuhos sa kanya. Napaatras si Jeremiah, tila pilit inuunawa ang mga salita. Ngunit Isaiah, masyado itong malupit. Walang sinuman ang gagawa niyan para sa mga taong tumalikod sa kanya. Dahan-dahang tumango si Isaiah, wala nga. Maliban sa isa, ang hinirang ng Diyos mismo, may dalang misyon na lampas sa ating pagkaunawa. Tumahimik ang buong silid. Nanatili roon ang dalawa, hindi kumikibo, dinadama ang bigat ng revelasyong yon. Muling dinampot ni Isaiah ang pergamino at ipinagpatuloy ang pagsusulat, kahit nanginginig ang kanyang kamay. Kahit siya'y hindi gumawa ng masama ni may pandaraya sa kanyang labi. Nauunawaan niyang gaano man kabigat ang mga salitang ito, kailangang maisulat, kailangang mapanatili, mga salitang tatagos sa maraming salinlahi. Ngunit habang lumulubog siya sa mga tagpong iyon ng pagdurusa, may isang bagong bagay na unti-unting lumilitaw sa dulo ng pangitain, isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan, ngunit lalo siyang niyanig. Isang liwanag, isang bagay na lampas sa kamatayan, isang elementong tila hindi dapat umiral, isang bagay na sinasalungat ang lahat ng katwirang nakita niya. Huminto si Isaiah sa pagsusulat, huminga ng malalim. Bumulong sa sarili, may halong pagkalito, hindi maaari.
Nauunawaan niyang hindi lang siya nagsusulat tungkol sa pagdurusa, kundi tungkol sa isang bagay na hindi pa kayang abutin ng imahinasyon. Nanatiling tahimik si Isaya, nakatitig sa pergamino, nanginginig pa rin ng kamay sa ibabaw ng lamesa. Ang mga tanawin ng paghihirap, paghamak at kamatayan ng lingkod ay masyadong malinaw sa kanyang alaala. Tila para bang naroon siya sa bawat sandali, nararamdaman ang bawat sugat, bawat palo, bawat patak ng dugo, bawat impit na daing. Ngunit ngayon, may bagong bagay, isang bagay na sumasalungat sa lahat ng luhika ng tao, ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Isaiah. Habang sinusubukan niyang tapusin ang pagsulat ng mga huling salita ukol sa kamatayan ng lingkod, biglang may liwanag na pumasok sa kanyang paningin. Hindi ito karaniwang liwanag. Ito'y malakas, halos hindi matiis. Napapikit si Isaiah ng kusa, ngunit nanatiling malinaw ang tanawin sa kanyang isipan, napakalinaw. Nakita niyang muli ang lingkod ngayon ay buhay. Hindi maaari, bulong niya, garalgal ang tinig. Dumilat siya ng malaki, para bang nais niyang itaboy ang pangitain. Ngunit sa muling pagpikit, nanatili pa rin ang tanawin. Ang lingkod, yung mismong nasaksihan niyang binugbog, sinaktan at namatay, ngayon ay nakatayo. Payapa ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Naroon pa rin ang mga bakas ng pagdurusa, ngunit may isang bagay na pumalit dito. Isang bagay na hindi maipaliwanag ni Isaiah, ngunit dahilan upang siya'y manginig. Isang banayad na tinig, tila bulong mula sa langit, ang pumuno sa kanyang puso. Pagkatapos ng paghihirap ng kanyang kaluluwa, makikita niya ang liwanag at siya'y masisiyahan. Naramdaman ni Isaiah na gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Liwanag, kagalakan, matapos ang ganong pagdurusa, mahina niyang wika, itinatakip ang mukha sa mga kamay, sinusubukang kontrolin ang unos sa kanyang damdamin. Mabilis siyang tumayo mula sa sahig at naglakad paikot ng silid. Hindi maaari, bulong niya muli. Walang bumabalik mula sa kamatayan. Wala. Naputol ang kanyang pag-iisip nang bumukas ang pinto. Pumasok si Jeremiah, hingal. Isaiah, kumakalat na ang balita. Nagkakagulo ang mga tao, hinihiling nilang itigil mo na ang iyong pagsasalita. Sinasabi nilang binabagabag mo ang lahat. Nakatitig sa lupa si Isaiah at mahina niyang sagot, Jeremiah, kahit ako, hirap akong paniwalaan ang nasaksihan ko. Ano? Lumapit si Jeremiah. Huminga ng malalim si Isaiah, tila nililino ang iniisip. Nakita ko ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Nakita ko ang lingkod, yung binasag, sinugatan. Nakita ko siyang muling nabuhay, nakatayo, na para bang tinalo niya ang kamatayan mismo. Napaatras si Jeremiah, gulat na gulat. Isaiah, hindi yan posible. Naiintindihan ko, sagot ng propeta, dahan-dahang lumuluha. Pero nakita ko mismo, sa mga mata kong ito. Lumapit siya sa kanyang mesa, dinampot ang pergamino at muli sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay, nagsimulang magsulat. At kinalugdan ng Panginoon na siya'y durugin, pasanin ang pagdurusa. At kapag inialay niya ang kanyang buhay bilang handog sa kasamaan, makikita niya ang kanyang lahi. Palalawigin niya ang kanyang mga araw at ang layunin ng Panginoon ay magtatagumpay sa pamamagitan niya. Huminto siya sandali, pinagnilayan ang bawat salita. Palalawigin niya ang kanyang mga araw, ulit niya sinusubukang maunawaan. Ibig bang sabihin, mananatili siyang buhay kahit pagkatapos masira? Tahimik na naupo si Jeremiah sa tabi niya. Isaiah, nauunawaan mo ba ang sinasabi mo? Isinusulat mong isang tao, isang tunay na tao, ay mamamatay at muling mabubuhay. Dahan-dahang tumango si Isaiah. Iyon mismo, sagot niya. At higit pa roon, tumingin siya kay Jeremiah, nagliliwanag ang mata.
Hindi lang siya muling mabubuhay, makikita niya ang bunga ng kanyang paghihirap. Masasaksihan niya ang epekto ng kanyang sakripisyo na parabang ang kamatayan ay hindi na ang huling kapangyarihan sa kanya. Tahimik ang silid. Naramdaman ni Isaiah na ang pagbabahagi ng pahayag na ito ay magdadala ng higit pang pangungutya, pagtanggi at pagdurusa. Sino ang maniniwala sa pagbabalik mula sa kamatayan? Sino ang yayakap sa propesiyang ganito ka-ekstraordinaryo? Pumikit siya, huminga ng malalim, at habang nakaluhod ay tahimik na nanalangin. Panginoon, narito ako sa hangganan ng bagay na hindi kayang abutin ng aking isipan. Kailangan ko ng pagkaunawa. Kailangan ko ang iyong lakas. Sa sandaling iyon, habang dumarampi ang simoy ng hangin mula sa bahagyang bukas na bintana, naramdaman ni Isaiah ang isang bagong katiyakan na unti-unting nabubuo sa kanyang espiritu. Isang bagay na kamangha-mangha, isang bagay na napakalalim upang maunawaan ng mag-isa. At ito ngayon ay dumadaloy mula sa kanyang mga daliri, isinusulat. Nauunawaan ni Isaiah, nasa hangganan siya ng revelasyong sadyang napakalawak para sa isang tao. Mananatiling mabigat ang mga araw sa Jerusalem, na parabang ang hangin mismo ay may bigat ng mga propesiya ni Isaiah. Ang bawat pahayag na kanyang ibinibigay ay tila isa-isang humahawi sa tiwala ng mga tao. Gulo, gutom, hatol, pighati. Lahat ay nagaganap gaya ng kanyang sinabi. Ngunit ng umagang iyon, pagkamulat niya, may nabago sa kanyang kalooban. Umupo siya sa gilid ng higaan, pumikit at tahimik na nanalangin. Panginoon, matapos ang lahat ng nakita ko, matapos ang lahat ng narinig ko, may pag-asa pa ba? At sa sandaling yon, isang bagong pangitain ang nagsimulang mabuo. Nakita ni Isaiah ang mga bukirin na muling namumunga sa dating tuyong lupa. Nakita niyang may mga batang naglalaro sa kalsada nang walang takot. Nakita niyang masaya ang mga lalaki at babae habang muling binubuo ang mga pader ng Jerusalem. May mga awit at halakhak na umalingaw-ngaw sa lungsod. Isang banayad na tinig, tila bulong ang pumuno sa hangin. Ang Espiritu ng Panginoong makapangyarihan ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga wasak ang puso. Sinugo niya ako upang pagalingin ang mga sugatang damdamin, ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang kalayaan sa mga nasa dilim, upang ihayag ang taon ng kagandahang loob ng Panginoon at ang araw ng paghuhukom ng ating Diyos, upang aliwin ang lahat ng nagdadalamhati. Napadilat si Isaiah, mabilis ang tibok ng puso. Pag-asa, mahina niyang bigkas. Hindi na siya naghintay, agad siyang tumakbo palabas ng kanyang tahanan. Tumawid siya sa mga daan, binaybay ang gitna ng lungsod, hanggang sa marating niya ang templo. Doon, sa matatag at masidhing tinig, nagsimulang siya'y mangaral, "O Jerusalem, o bayan ng Huda, makinig kayo. Isang panahon ng pagbabagong buhay ay papalapit na, hindi magpakailanmang alikabok at dalamhati ang mananaig. Magkakaroon ng aliw para sa mga umiiyak, magkakaroon ng paglaya para sa mga naaapi. Ang mga tao na nasanay sa mabibigat na pahayag ni Isaiah ay natigilan sa pagkagulat. May ilang lumapit na akit ng pag-asa. Tinanong ni Isaiah ang isang matandang babae, "Ibig mong sabihin, matapos ang lahat, may pag-asa pa rin?" Ngumiti si Isaiah, puno ng luha ang mga mata. "Oo," sagot niya ng may paninindigan. "Pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, muling sisikat ang liwanag. Hindi tayo iniwan ng Diyos." Si Jeremiah, laging nasa tabi niya, ay inilapat ang kamay sa kanyang likod. "Ito na ba ang pahayag na matagal mong hinintay?" Tumango si Isaiah. "Ipinakita sa akin ng Diyos ang hatol. Ipinakita niya ang pagdurusa. Ngunit ngayon, ipinapakita niya sa akin ang kaligtasan, isang panibagong simula, isang bagong pagkakataon para sa ating lahat." Nagbago ang mga sumunod na araw. Bagamat may ilan pa ring tumatanggi, sa unang pagkakataon ay nasaksihan ni Isaiah ang mga matang nakatutok,
pusong handang makinig, mga taong bukas sa pag-asang darating. Sinimulan niyang isulat ang bagong pangitain na may partikular na ingat upang bigyan ng korona ang mga nagdadalamhati sa Sion sa halip ng abo. Langis ng kagalakan sa halip ng panaghoy, kasuotan ng pagpupuri sa halip ng espiritu ng kawalang pag-asa. Tatawagin silang mga punong kahoy ng katuwiran, tanim ng Panginoon para sa kaluwalhatian niya. Habang sumusulat siya, dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Ngunit ngayon, hindi na dahil sa sakit. Ito ay mga luha ng pag-asa. Pinagmamasdan siya ni Jeremiah mula sa malayo at nagsabi sa isang kasama, "Hindi ko pa kailanman nakita si Isaiah na ganito katatag, ganito kapuno ng apoy." Ngunit kahit sa kabila ng sigla, may bumabagabag pa rin sa kaluluwa ng propeta. May isang bahagi, isang hiwa ng misteryo na nananatiling lihim. Gaano man niya ipahayag ang pag-asa, nararamdaman pa rin ni Isaiah na ang tunay na layunin, ang pinakamalalim na sagot sa lahat ng pangitain ay hindi pa ganap na inihahayag. Gabi ring iyon, habang ginagalaw ng malamig na hangin ang mga kurtina ng kanyang tahanan, lumuhod muli si Isaiah mag-isa. "Panginoon, ipinakita mo sa akin ang pighati, ang hatol at ang kaligtasan. Ngunit nararamdaman kong may higit pa, mas malalim pa, isang bagay na mag-uugnay sa lahat, isang bagay na magbibigay kahulugan sa bawat salitang isinulat ko." Nanatili siyang ganoon sa loob ng maraming oras, tahimik na naghihintay. Sa paglipas ng pagod, nakatulog si Isaiah roon mismo sa sahig. Ngunit sa kanyang pagkakatulog, isang bagong liwanag ang unti-unting lumitaw sa dulo ng kanyang kamalayan. Isang bagay na kamangha-mangha, nakakatakot at sabay-sabay na maluwalhati. Ngunit ang pinakahihintay na revelasyon, ang tunay na sagot sa tanong kung bakit ang aklat ni Isaiah ang pinakakahanga-hanga sa kasulatan ay hindi pa dumarating. Nagising si Isaiah na nakaluhod pa rin, nakadikit ang mukha sa malamig na bato. Dahan-dahang pumasok ang umaga sa kanyang munting tahanan, lumusot ang gintong liwanag sa pagitan ng mga bintanang siwang. Masakit ang katawan niya, may sugat ang kanyang tuhod, ngunit may kakaibang kapayapaan sa hangin at kasabay nito, isang tensyon na hindi pa niya kailaman naramdaman noon. Dahan-dahan siyang tumayo, hinugasan ng mukha, huminga ng malalim at sa nanginginig na mga daliri, kinuha ang bagong pergamino. May bumubulong sa kanyang kaluluwa, dumaloy ang mga salita na tila agos ng tubig. Pumikit si Isaiah, bumalik ang mga pangitain. Ngunit ngayon, tila lahat ay may hugis, may pattern. Nakita niya ang lingkod, nakita niya ang di pangkaraniwang kapanganakan mula sa isang dalaga. Nakita niyang lumaki ang bata, puno ng karunungan, nagbibigay ginhawa sa mga nahihirapan, kagalingan sa mga may sakit, kalayaan sa mga bihag. Nakita rin niya ang paghamak, pagtataksil, pagdurusa, kamatayan at pagkatapos nito muling paglitaw ng buhay kung saan dati may kamatayan. Dumilat si Isaiah, dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. "Diyos ko," bulong niya garalgal ang tinig, "lahat ay patungo sa Kanya, lahat ng aking nakita, bawat salitang binigkas ko, tungkol ito sa isang tao, isang tagapagligtas." Biglang dumating si Jeremiah sa silid, sumisigaw, "Isaiah, ayos ka lang ba? Mukhang nanghihina ka." Tiningnan siya ni Isaiah, kumikislap ang mga mata, para bang nakikita ang isang bagay na hindi maabot ng paningin ng tao. "Jeremiah, nauunawaan ko na. Sa wakas, nauunawaan ko." "Nauunawaan mo na ano?" Huminga ng malalim si Isaiah at sinagot ng may halong damdamin at pagtataka, lahat ng pangitain, bawat salita ng hatol, bawat pangako ng kaligtasan, bawat tanawin ng pagdurusa at karangalan, lahat ito ay tumuturo sa Mesyas, ang lingkod, si Emmanuel, ang pinuno ng kapayapaan. Sila'y iisa. Isang tao, iisang disenyo, iisang tagapagligtas. Nanatiling tahimik si Jeremiah na bigla. Ngunit Isaiah,
Paano ito? Ang sinasabi mo'y magaganap pa mga siglo mula ngayon. Paano ka makakatiyak? Inangat ni Isaiah ang pergamino at sa matatag na tinig ay binasa. Makikita niya ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at siya'y masisiyahan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, gagawing matuwid ng aking lingkod ang marami sapagkat dadalhin niya ang kanilang mga kasalanan. Ibinaba ng propeta ang panulat, lumuluha habang nakatingin sa kanyang kaibigan. Isinusulat ko ang mabuting balita bago pa ito mangyari. Napaupo si Jeremiah, hindi makapagsalita. Hindi ka panipaniwala ito, bulong niya. Nagpatuloy si Isaiah, makikita siya ng mga bansa. Magsasara ng bibig ang mga pinuno dahil sa kanya. Siya'y itataas, pararangalan at bibigyang dangal ng labis. Ngunit bago ang lahat ng iyon, siya ay itatakwil, sasaktan at magdurusa para sa atin. Tumayo si Isaiah, lumapit sa bintana at tumingin sa malayo. Hindi ko pa lubos na nauunawaan ang kabuuan, Jeremiah. Ngunit tiyak ako sa katotohanan ito, kapag dumating ang lingkod na ito, maisa sa katuparan niya ang lahat ng ipinahayag ng makapangyarihan sa akin. Bawat salita, bawat sakit, bawat pangako ay matutupad sa kanya. Ang kanyang kasama, bagamat labis pa ring nabigla, ay mahina ang tanong, paano ang bansa ay saya, tanggapin ba nila siya? Ang mukha ni Isaiah ay nagsalamin ng parehong sakit at pag-asa habang mahinahong ngumiti. Marami ang yayakap sa kanya, ngunit may ilan din na tatalikod. Gayunman, kapag ang mga pangyayaring ito ay naganap at bawat hula ay natupad, ang lahat ng bansa ay makikilala ang katotohanan. Pumikit siya, huminga ng mabagal at habang nakatingala sa langit ay buong pananalig na ipinahayag ito ng makapangyarihan at ang kanyang mga salita ay hindi nagbabago. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isaiah ang matinding katiyakan na pumuno sa kanyang espiritu. Siya ay hinirang upang isulat ang pinakadakilang disenyo para sa sangkatauhan. Isang disenyo na mananatiling misteryo sa maraming salinlahi, ngunit unti-unti nang nabubuo sa bawat pangungusap at hula na kanyang binibigkas. Nang matapos ang kanyang pagsulat, ibinaba ni Isaiah ang panulat, huminga ng malalim at ngumiti habang lumuluha. Nauunawaan mo na ba ngayon kung bakit ang mga isinulat ni Isaiah ang tinuturing na pinakadakilang aklat sa banal na kasulatan? Ang katotohanan ito ay maaaring ikagulat mo. Nang matapos niya ang mga pangitain, marahil ay hindi lubos na nauunawaan ni Isaiah ang kabuuang epekto ng kanyang pamana sa sangkatauhan. Siya'y nanatiling isang tao, dumaranas ng pagdududa, pagkabalisa at pagluha, ngunit taglay ang pambihirang tapang. Isa siyang taong piniling sumunod sa gabay ng Diyos sa kabila ng pagtanggi ng karamihan. Sa kabila ng di kumpletong pagkaunawa, siya'y nagpatuloy sa pagsusulat, pagsasalita at paghahayag ng mga propesya. Ngayon, sa muling pagbasa sa mga isinulat ni Isaiah, hindi lamang natin matatagpuan ang sinaunang kasulatan o kagandahang panulaan. Natutuklasan natin ang isang propetikong gabay, isang kronolohikal na daan sa paglipas ng henerasyon na nagtuturo patungo sa pagdating ng Mesiyas, si Hesukristo. Bawat bahagi ng kanyang inilarawan ang milagrosong kapanganakan, matinding pagdurusa, pagtanggi ng madla at muling pagkabuhay ay naganap ng may katumpakang lampas sa pagkaunawa ng tao. Paano naman ang mga propesiyang hindi pa natutupad? Isinulat din ni Isaiah ang ikalawang pagbabalik, ang maluwalhating pagparito at ang walang hanggang kaharian ng kapayapaan, isang mundo na wala ng kamatayan, lungkot, luha o sakit. Isaiah Kabanata 25, talatang 8. Ang mensahe ni Isaiah ay nagsisilbing paanyaya na ikaw ay pumili ng tiwala tulad ng ginawa niya sa kabila ng pagtanggi, na iyong ipahayag ang pag-asa sa gitna ng hirap at manatili sa pananalig sa mga pangakong banal kahit tila salungat ang kalagayan. Kung si Isaiah na namuhay ilang siglo bago si Kristo
ay malinaw na nasulyapan ang ating mauunawaan lamang paglaon, isiping ano pa ang maaaring ipakita sa iyo ng Diyos ngayon. Kaya't ang tanong na umaabot sa ating henerasyon ay nananatiling simple ngunit malalim. Ano ang iyong tugon? Yayakapin mo ba ang parehong pananampalataya at tapang na ipinakita ni Isaiah? Magtitiwala ka ba na tulad ng pagtupad sa kanyang mga salita, ang mga pangakong inihanda ng Diyos para sa iyong buhay ay magkakatotoo rin? Ang aklat ni Isaiah ay higit pa sa kasaysayan. Ito'y patunay na buhay ang tinig ng Diyos at kapag siya ay nagsalita, walang makahahadlang sa katuparan ng kanyang salita. Tumindig ka, manampalataya ka, ihayag mo ang kanyang katotohanan. Ang parehong Diyos na tumawag kay Isaiah ay tumatawag din sa iyo ngayon. Kung ikaw ay naantig ng kwentong ito, may 2 pang video tungkol sa mga hindi kapanipaniwalang tauhan mula sa Biblia na lilitaw sa iyong screen. Pindutin ang mga ito, panoorin ang nilalaman, mag-subscribe sa aming channel at ipakita ang iyong suporta. Naway kausapin ka ng makapangyarihan tulad ng paglapit niya kay Isaiah sa mga oras na hindi mo inaasahan.